ikaw ay supplier ng products tulad ng frozen goods o wedding supplies at hindi ka binayaran ng katransaksyon mo, pwede mo ba silang agarang idemanda? Paano kung wala kang hawak na kontrata o kasulatan na magpapatunay ng transaksyon ninyo? May habol ka ba dito? Paano kung pinipilit ang sinuplayan mo na nabayaran ka na pero tumalbog ang cheque na pinabayad niya sa'yo? May magagawa ka ba dito? Hi, this is Attorney Judith De Leon at ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga commonly faced issues ng mga suppliers. Bilang mga suppliers, madalas ay naghahanap tayo ng mga customers na wholesalers na pagbabagsakan natin ng ating mga produkto. Sa mga nagsisimula pa lamang ng kanilang negosyo bilang suppliers, madalas ay iniaalok o binibigay nila ang kanilang mga produkto on credit at once na ma-establish na ang good business relationship sa pagitan ng supplier at ng customer, nagbibigay ng buong tiwala ang supplier na mababayaran siya nito. May mga pagkakataon na pumapayag ang supplier na babayaran siya ng customer pagkatapos maubos o mabenta ang lahat ng kanyang mga products. Mayroon namang iba na ang arrangement ng pagbabayad ay weekly o kaya naman ay buwanan. Paano kung nagkapatong-patong na ang mga dapat bayaran sa iyo ng iyong mga customers? At kahit makalipas ng ilang buwan ay hindi pa rin sila nakakabayad sa iyo, ano ang dapat mong gawin? Una, magbigay ng abiso o paalala sa iyong mga customers tungkol sa kanilang overdue balance. Pwede mo itong gawin sa pamamagitan ng pagpapadala ng text message, tawag, chat message o kaya naman ay personal na puntahan ang customer mo para singilin ito. Kung makausap mo na ang iyong customer at nagsabi ito na hindi niya kayang bayaran ng buo ang kanyang pagkakautang, maaari kang mag-offer ng installment payments para mabayaran niya paunti-unti ang kanyang pagkakautang. Pangalawa, kung matapos mong magbigay ng abiso ngunit wala pa rin reply sa iyo ang iyong customer o kaya naman ay mukhang ikaw ay kanya ng pinagtataguan, maaari mo nang ilapit ang inyong usapin sa barangay. Ang barangay conciliation proceedings ay applicable lamang kung kayo ay nakatira sa isang barangay o kaya naman kayo ay nakatira sa isang bayan kahit na magkaiba ang barangay ninyo. Pangatlo, kung walang naging pagkakasundo sa inyong pagharap sa barangay o kaya naman kung hindi kailangang dalhin sa barangay ang nasabing usapin, pwede mo nang isambuni ang iyong concern sa isang abogado upang makapagpagawa ka ng isang formal demand letter para sa iyong customer. Nakapaloob sa nasabing demand letter ang detalye ng pagkakautang, ang petsa ng pagbabayad at ang mga consequences kung sakaling hindi magbayad ang iyong customer. Kung itinatanggi ng iyong customer ang kanyang pagkakautang dahil wala kayong kontrata, maaari mong gamitin ang mga resibo at palitan ninyo ng mga mensahe para patunayan ang kanyang pagkakautang. Pang-apat, kung wala naging pagkakasundo sa kabila ng pagpapadala mo ng formal demand letter, ay maaari mo lang iakyat sa hukuman ng inyong usapin. Kung ang pagkakautang sa iyo ay mas mababa sa 1 milyon, maaari kang mag-file ng small claims. Kung higit naman sa 1 milyon, ay civil case for collection of sum of money ang iyong isasampa. Kung may involved na cheque na tumalbog, pwede kang magsampa ng kasong paglabag sa BP 22 or bouncing checks law. Tandaan, bilang suppliers, bago kayo mag-deliver ng goods on credit sa mga bagong customers, ay mag-conduct muna kayo ng background check tungkol sa kanilang credibility. Ang pagiging maagap at maingat ay mahalaga upang mapanatili natin na maayos ang ating negosyo. This is Attorney Judith De Leon. Here at One Click Legal, we provide easy solutions to your legal problem.